Um, in one of my reflections with you some time ago, I mentioned about comfort zone. You are familiar with the word comfort zone. Tama po ba? Okay. Ang ibig sabihin kasi ng comfort zone, by the word itself, no, that which you are used to do, it comes out so automatically. Parang minsan hindi ka na nag-iisip, bigla na lang pumapasok yan. Bakit? Ayun ang kinasanayan mong gawin. Yun ang kinasanayan mong sabihin. So, comfort zone. It is, and it creates an intellectual, emotional, behavioral pattern. So, pagka mayroon kang comfort zone, yung circle mo hanggang dun lang. No? So, that comfort zone can be applied with people you are familiar with. Kung saan, yung mga taong madalas mong kasama, pwede siya maging comfort group mo. No? Sila yung gusto mong kasama. You will notice this, ha? Pag kayo may break time, you will always bond with those you are familiar with. Ang tawag natin dito, circle of familiarity. Circle of friends. Mga katrabaho nyo. Yan ang ginagawa natin. Automatic yan, no? Kaya, having said that, maintindihan natin yung mga Pharisees. Yung mga Pariseyo, yan ay, ang tawag ko sa kanila ay exclusive, lonely hearts club. No? Bakit? They have their own group. Sila-sila lang yan talaga. Mga Pariseyo, sa term natin ngayon, ito yung mga pari noon, religious leaders. They are always together. At yung kanila, meron silang tinatawag na circle of friends. Lagi lang sila yan. And because they have created their own exclusive group, they do not make any effort to reach out to others. Ganun lang sila. Ganun. So, surprisingly, one of the leading Pharisees invited Jesus to dine with him. Pero, minsan mag-iisip tayo, hindi naman kasama si Jesus sa circle nila. Bakit inimbita nila si Jesus? Kaya medyo surprise yan eh. You don't belong to our circle, but you are invited. Teka muna, ano kayang agenda ng Pharisee? Alam niyo, ang agenda ng Pharisee, kaya nila invite si Jesus, para obserbahan siya. Grabe, no? Inimbitahan ka niya para obserbahan ka namin. Para meron kaming panglaban sa iyo. Sa tandaan natin, si Jesus, pinag-iinitan ng mga Pariseyo yan. Bakit siya pinag-iinitan? Kasi Jesus was already gaining popularity among many people. Kasi iba yung style niya eh. Ang style kasi ng Panginoon, reaching out to everyone. Wala siyang pinipili. Samantalang itong mga Pariseyo, very selective ang kanilang reach. Actually, they are not reaching out. They are very selective. Namimili lang sila ng mga lalapitan. Sino yung mga nilalapitan nila? Mga influential, mga mayayaman, yung mga pagkikinabangan nila. So they don't care about the poor. They don't care about the outcast in society. They do not want to mingle with them. Nakita nyo na? Very discriminating yung mga yan. Etong si Jesus, na-invita siya eh. So he took advantage of that opportunity. Sabi niya sa Pharisee, alam mo, thank you for the invitation ha. Pero next time sana, very polite si Jesus eh, sana next time, huwag mo na lang imbitahin yung mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo, relatives mo. Baka pwedeng imbitahin mo naman yung mga hindi mo gaano kakilala, yung mga wala. Reach out to them. Bigyan mo sila ng time. Una, by the way, sisters and brothers, ano bang dating sa inyo? Sabihin ng Panginoon, huwag mo imbitahin ng mga kaibigan mo, ha? Huwag mo imbitahin ng mga relatives mo, ha? Okay ba sa inyo yun? Okay ba sa atin yun? Di ba hindi? Kasi pag meron tayong okasyon, ang una nating iniisip, family, members, relatives, friends, right? Okay. Si Jesus, hindi naman KJ yan eh. Ang sinasabi niya sa mga Pariseyo ay, huwag naman lagi, sila lang. Mag-reach out naman kayo. Mag-reach out. So when you say reaching out,
Break away from your comfort zone. Halimbawa, kayo, pag lagi, makikita nyo rito yung pag break time, kayo na lang lagi. O, di ba? Familiar faces. Bakit? Mas komportable tayo kasi pag nag-uusap-usap tayo, pareho tayo ng wavelength. Pareho tayo ng topic. Di ba? Ganun tayo. Normal lang, okay lang naman yan. We don't take that against. Pero, the more exclusive we become, the more we deprive others the opportunity to get to know us. You know, the beauty of having this kind of community gathering, nabe-break yung barriers, nabe-break yung distance sa isa't isa. Di ba? Imagine niyo, pagkatapos nito, you go to your departments, di ba? Kanya-kanya na kayong department. Pwede kasi hindi na kayo umalis sa departamento nyo hanggang umuwi na lang kayo. Pasok kayo sa department, doon na kayo sa department, hindi na kayo aalis sa department. So, you create your own department. Pero, tandaan natin, may mga functions ang department. Hindi man tayo exclusive. Kundi, we know, dapat meron tayong idea of reaching out. Mag-reach out naman tayo. Kasi, halimbawa, okay, example lang to, no? Kumakain tayo among us, familiar friends, no? Merong isang dumating, o anong gagawin natin? Siya ba ay iimbitahin natin, o, ups, teka muna, you don't belong to us. Baka pwede natin sabihin, there is a seat available for you to join. Siyempre, sa una, alanganin tayo. Pero the moment that seat is taken by a stranger, so to speak, stranger, pag sinabi mong stranger, you don't belong to our group. The moment pumasok dyan, alam nyo, the beauty of having a stranger to belong to the group, it enriches us. Nai-enrich tayo. What kind of enrichment? Meron tayong bagong kwento. Kasi tandaan natin, pag tayo-tayo lang lagi, have you noticed? We have similar stories. Pare-pareho lang lagi ang topic natin. However, if we have somebody else to join us, that will create a new, a new story. May bagong kwento. Kaya ganito si Jesus Si Jesus, ayaw niya ng exclusivity. Ayaw niya ng ganun Yung very exclusive, ako, tayo, at tayo lang. Wala akong pakialam sa inyo. Hindi siya ganun. Hindi ganito yung mentality ng Panginoon Yung mentality ng Panginoon you belong to us. You belong to the circle. Kaya yung si Jesus, nag-create siya ng disciple. Itong disciple na to, hindi to exclusive. Hindi to exclusive group. In fact, very open yung community na yan hanggang sa dumami. You just imagine, kung si Jesus, very exclusive, do you think may Christianity? Wala. Exclusive Di ba? Pero dahil hindi siya exclusive, kundi inclusive siya, lahat pasok. Kaya nga dito sa atin, regardless of religion, you belong. Di ba? Kahit na non-Catholic ka, you belong. Bakit? Because we are a community. Community tayo And this community is inclusive. Meron bang dinidiscriminate dito? Hindi. You are not yung non-Catholic ka, hindi ka pwede rito. Hindi, walang ganitong klaseng discrimination. Because the moment you have a discriminating mentality and approach, there will be people who will be hurt. Kaya maraming nasasaktan sa ating circle of, o kaya sa organization natin, or even simple group of friends, kaya may nasasaktan kasi feeling discriminated. Alam niyo, ang ibig sabihin ng discrimination ay rejection. Alam niyo man sa buhay natin, ayaw natin na re-reject. Isa sa pinaka-masakit na ma-experience natin ay ma-reject ka. You don't belong. Diba? Kaya kung meron man sa atin dito, dahil isang community tayo, we all should belong or feel belong. Do you feel at times that you are discriminated? No. Kaya kung meron na di-discriminate dito, taas na lang ng kamay. Oh, I am discriminated.
Oh, now qualify. What made you to say that you are discriminated? Wala, hindi ako pinapansin eh. Teka muna. 'Di ba? Kung hindi ka napapansin, ano ba ang dapat pansinin? Ano ba ang dapat pansinin? 'Di ba? So ganito po yung kaya ang Panginoon, yung sinabi niya, do not invite your friends. Sinasabi niya, huwag kayong doon lang kayo sa sarili ninyo. Alam niyo, meron tayo, sa mga politicians natin, nakita niyo yung grupo ng mga politicians natin, nagsama-sama sila, gumawa ng korupsyon. Oh. Gumawa sila ng korupsyon. Ano nangyari when they were doing the corruption? Exclusive! Very exclusive. O yan, dahil sila exclusive, madali silang ma-identify at makakasuhan sila exclusively. O, di ba? Ganun eh. Kaya ang dali ma-identify yung mga corrupt. Bakit? Magkakasama sila eh. Magkakasabwat. Ang dali nilang ma-identify. Samantalang ang mga taong mababait, ang taong mga may paninindigan, ang mga taong may mga values, hindi mo yan makikitang exclusive. Makalat-kalat sila. Marami sila. O sabihin na natin, marami tayo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na yan ay exclusive group. Hindi tayo exclusive group. O kayo, Saint Peter. Exclusive ba ang Saint Peter? Hello? Exclusive ba ang Saint Peter? Yung pangalan mismo, hindi siya exclusive. Bakit? Malawak yung pangalan ng Saint Peter. Kahit saan ka pumunta. Alam niyo, pag pumupunta ako sa mga probinsya, nakikita ko Saint Peter Chapels, no? Gusto kong pumasok, minsan, no? Hindi para tignan ng patay, ha? Kundi tignan ng mga buhay. No? Bakit? Dahil, alam niyo naman, very familiar ako sa Saint Peter, no? Kaya, makikita natin dito, the moment you enter, kayo din, you belong to one branch. Pag pumasok kayo sa isang branch ng St. Peter, sasabihin mo sa inyo, "Hoy, you don't belong here. You belong to the other branch." Di ba walang ganon? Meron bang ganon? Wala. Why? Precisely because we have a sense of belonging. Kaya tandaan natin, yung sinasabi ng Panginoon sa mga Pariseyo, ito lang ang gusto niyang isabihin sa kanila. Masanay naman kayong break out or go out of your comfort zone. Kaya, once in a while, when we are in a comfort zone, we have to be challenged. Kailangan na challenge tayo pag nandun tayo sa ating comfort zone. Why? The reason why we have to break out of our comfort zone so that we learn and we grow. Naalala niyo siguro, nagbigay ako sa inyo ng talk about comfort zone. Ano susunod sa comfort zone? Pag you and your challenge, when your comfort zone is challenged, you panic or there is fear. Di ba? Pero the moment you embrace your fear, then you start to learn. Or you start to discover. And when you discover, you learn. And when you learn, you grow. Right? That is the process. Kaya ito mga Pariseyo, they never grow. Hindi sila umunlad, hindi sila lumago, hindi lumawak ang kanilang pananaw sa buhay. Dahil kahit na china-challenge sila ni Jesus, they remain where they were. Nanatili sila sa comfort zone. Kaya ito yung aking invitation sa inyo. When you are challenged of your comfort zone, embrace the challenge. It is only when you embrace the challenge that we learn and eventually we grow. And the Lord Jesus wants us to grow. Gusto niya tayo lumago sa buhay, lumago sa pananampalataya, at lumago sa ating samahan. The only way we can grow is when we embrace the challenge. The challenge to break away from our comfort zone and create a new zone that is in which we learn, in which we grow. So, kaya next time, pag merong lumalapit sa inyong mga tao at nabubwisit ka, naiinis ka, kasi naiiba sa pananaw mo, take it.
instead na magalit ka, instead na mag-react ka, instead na gantihan mo, just pause for a while. What is the message behind? Pag kinukulang attention ko ng elder sa akin, sasabihin sa'yo, baguhin mo yan, nasaktan ka. Pag nasaktan ka, that means it's an invitation for you to grow. Pero pag nasaktan ka, pinersonal mo, you will never grow. I tell you that. Pag nasaktan ka, pinersonal mo, you will never grow. But kung nasaktan ka, sasabihin mo, I take this as a challenge because it disturbs my comfort zone. Then, from being hurt, you will learn you will really learn, and then eventually you will grow. Because that is also how God purifies us. He disturbs us from where we are so that in this disturbance, we can see something greater, something more to what we see. God bless you all. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.